Nakita daw ang puwit ni Tatang na parang gumagalaw sa kubo nila, nagawa lamang sa sawali na luma na at may mga siwang o butas na rin. Pero ang nakakatawa sa kwento ng nagngangalang Makmak noon ay wala daw damit pang ibaba ang matanda. Hindi naman sinasadya ni Makmak noon na makita ito. Sadya lamang na kung mapapalingon ka sa butas ng dingding na sawali ay may mapapahapyaw kang makikita sa loob dahil sa laki ng mga siwang ng sawaling dingding. Mag-aalas 5 ng hapon yon nang pauwi na si Makmak dahil kinuha niya ang mga pastol niyang kambing. At nang nadaanan niya nga ang bahay nila, Mang Akong, ay nakita niya sa butas si tatay ni Mang Akong na si Tata Ermani. Noong una niyang nakita ay puwit pa lamang na gumagalaw ang nakita niya. At dahil sa kuryosidad ay lumapit ito at sumilip sa siwang ng sawali. At doon ay nabigla siya na para bang matatawa o may kasamang nerbiyos sa pakiramdam niya dahil dito niya nakita na nakapatong si Tata Ermani habang kinakabayo ang babaeng nagngangalang Shirley, ang sinasabing babae ni Akong na inuwi niya sa bahay din nila. Malupit, hindi ba mga kaibigan? At doon na nga nagsimula ang kwento o usap-usapan tungkol sa mag-ama na iisang babae ang binabae. Taong 1998, Malasiki, Pangasinan. Nang mga panahong ito ay uso pa ang pagtatanim ng tabako kung saan nakatira si Arhenio Cabalingan o Akong sa palayaw nito sa kanila at si Tatang Ermani Cabalingan. Sa pamilya nila, pang-anim na anak ni Ermani si Akong dahil 11 silang magkakapatid. Alam ninyo naman ang mga pamilya noong araw, paramihan talaga ng anak. Lahat ng anak ni Tatang Ermani noon ay may asawa at anak na, kabilang dito si Akong. Nasa 72 anyos na kasi sa taon ng kwento si Tatang Ermani. Kilala si Tatang Ermani na marunong magtuli sa mga taga roon sa kanila. Alam ninyo iyong dating pinupukpok pa na pagtutuli sa mga lalaki na labaha lang ang gamit. Ganoon magtuli si Tatang Ermani. Sa mga batang 90s na nakikinig, alam ninyo iyan. Baka nga ang iba sa inyo ay natuli pa ng dipukpuk lang noon. May mga lupang sakahin itong si Tatang Ermani at sapat iyon na naipamana naman niya sa kanyang mga anak noong tumanda na siya. Ang mga babae ay binigyan lang din niya ng kakarampot na lupa dahil ang prinsipyo niya sa mga babae niyang anak ay makahanap daw sila ng lalaking bubuhay sa kanila. Dahil nga sa mga lalaki niya ibinigay ang karamihan sa lupa niya dahil ang lalaki nga daw ang bubuhay sa babae kapag nag-asawa. Kaya dapat lang na mas marami sa mga lalaking anak niya ang lupang ibinigay niya. At isa si Akong na nabigyan ng 1 ektaryang lupa tapos malapit pa sa daan sa baryo nila ang ibinigay sa kanya. At sa pasasalamat naman ni Akong sa tatay niya, dahil pumanaw na rin noon ang nanay nila, ay si Akong na ang umako ng responsibilidad na mag-alaga sa ama niya hanggang sa kanyang pagtanda. May isa pang bahay kang madadaanan sa harap noon bago marating ang lupa mula sa kalsada. Ibig sabihin, nasa bandang likod ng bahay na iyon ang lupain ni Akong. Pero may right of way naman mula sa kalsada. Kaya nang dumating ang pagkakataon na nagpakasal na si Akong, ay doon siya nagpatayo ng sariling bahay. Kasama niyang inuwi ang tatay niya na kasama nilang nagsimula noong wala pa silang anak. Hanggang sa nabiyayaan naman si Akong ng panganay na babae at 2 lalaki na ang sumunod. Siyempre, si Tatang Ermani noon ay tuwang-tuwa dahil nadagdagan na naman ang apo niya hanggang sa lumaki ang mga bata at tumanda na rin si Tatang Ermani. Ang kwartong tinutuluyan niya noon sa taas ng bahay ay ibinigay na niya sa mga apo niya. Alam ninyo iyong mga bahay noon na up and down, tapos kahoy ang dingding sa itaas o iyong magagandang tabla. Ganoon kasi ang bahay nila Akong. Nang magbinata at magdalaga na ang mga anak ni Akong, ay parang nahihiya na rin ang matanda na makitira sa kanila dahil parang sumisikip na ang bahay sa pakiramdam ng matanda. Pero ang ginawa naman ni Akong sa kanilang kusina ay dinugtungan niya ito ng extension na gawa nga sa sawali kasi gusto raw ni Tatang na umiwalay na ng tirahan. Kahit kubo lang daw ay masaya na siya. Kaya iyon na ang naging tirahan ni Tatang. May sarili itong pintuan palabas pero
May pintuan din na kapag binuksan mo ay kusina na nila Akong ang makikita. Ganoon daw ang ginawa ni Akong para kapag gusto raw kumain ng kanyang ama ay pwede na itong dumiretso sa kusina para hindi na umikot pa sa bahay. Naging maayos ang samahan ng mag-ama sa mahabang panahon, pati ang buhay nila ay maayos naman. Pero dumating ang mga taon na nagkandalugi-lugi sila sa pagbubukid ng tabako at maraming utang ang naiwan na hindi na mabayar-bayaran ni Akong. At dito, nag-umpisang magplano naman ang asawa ni Akong na sumugal sa ibang bansa o mag-abroad nga. Ang pangalan ng asawa ni Akong ay Merced. Nang di lumaon ay nakapag-abroad nga sa Hong Kong ang asawa niya bilang DH. Bit-bit ang pag-asang mababayaran nila ang mga utang nila. Basta huwag kang magbenta ng lupa. Kapag nakapag-abroad ako, mababayaran lang natin ang mga utang. Makakabangon ulit tayo. Laging sambit naman ni Merced pa noon nang di pa siya nakakaalis, bagay na siya ring sinasabi ni Tatang Ermani. Mabuti iyan mga anak, kung kaya pa naman ay huwag ninyong ibibinta ang lupain natin dahil iyan na lang ang maiiwan ko sa inyo. Sentimiento pa noon ng matanda na laging binibilin sa anak niyang si Akong. Oo tay, huwag kayong mag-alala. Kahit anong mangyari, di namin ibibinta ang lupa. Pangako pa ni Akong. Sa unang isang taon ay naging maayos naman ang pagpapadala ni Merced ng pera at dito ay unti-unti nang nakakabangon ang pamilya nila. Dahil kahit wala pang napupundar na gamit ay patapos na silang bayaran ang mga utang sa mga lugi nila noon sa tabako, abono at pati na rin iyong mga gastos ng mga bata kasi puro high school na noon ang mga anak nila. At makikita mo na kuwintas na ng ginto at may relo si Akong, kaya sabi naman ng iba ay umaasenso na raw ulit kasi nasa abroad ang asawa. Hanggang sa isang araw na bumaba na lang sa tricycle siya Akong na may kasamang babae at dito napapasok sa buhay nila ang pangalang Shirley Bulatao. Maganda pero medyo chubby at napakaikli kung manamit. Halos kita ang kaluluwa kung nakaupo sa tricycle, sabi nila. Pero ang pakilala naman ni Akong dito sa baryo o sa lugar nila ay kamag-anak daw nila iyon na nagbabakasyon lang galing daw ng Metro Manila. Iyon ang kwento niya, bagay na noong una ay pinaniwalaan naman ng mga kapitbahay niya. Pero karamihan naman sa mga lalaki sa baryo ay unang tingin pa lang sa babae ay parang alam na nila na parang galing bar ang babaeng yon. Dahil may nakapagsabi pa nga na parang nakikilala nila ang babae na sumasayaw sa bar na pinupuntahan nila o napuntahan na nila. Hanggang sa tumagal ang babae na nagngangalang Shirley sa bahay ni Akong. Panahon iyon ng taniman at gawain sa tabako. Iyong klase kasi ng tabako na tanim nila sa lugar ay iyong kinukuha ang mga dahon paunti-unti habang lumalaki ito. Ang tawag nila dito ay paggagatod. Iuuwi mo ang mga dahon sa bahay o kung saan may masisilungan. Tapos doon ay tutusukin mo pa ng isa-isa ang mga dahon ng maayos at saka ibibilad sa araw. Sa katunayan ay maraming proseso iyon bago mo maibenta, kaya mahirap kung mahirap ang trabaho sa pag-aani ng tabako. Ang nangyari kasi kaya ko nasabi pa ang tungkol sa tabako ay doon unang nakita itong dalagang si Shirley sa badayan ng tabako kung tawagin nila. Sa silong noon ay nakita nilang may nangyayari sa kanila ni Akong. Lupa lang ang sahig at sako lang ang banig. Ay nagbebembangan daw si Akong at si Shirley. Alam ninyo naman noong araw, marami ang maninilip. Kaya doon na rin nagsimula ang chismis na hindi ka mag-anak ni Akong ang babae kundi babae nga niya. 5 buwan bago umuwi naman si Merced ay nagsumbong ang panganay niyang anak na babae sa kanya sa isang tawag sa payphone na ng babae nga ang tatay nila. At sa kapal ng mukha ng babae ay nakikitira pa sa mismong bahay nila. Halos masira na ang buong pamilya ni Akong noon dahil panay ang sumbat ng panganay nitong anak sa kanya at lagi niyang inaaway si Shirley sa bahay nila. Sa 2 lalaki naman na anak ni Akong ay hindi sila nakikialam pero galit din sila sa tatay nila kasi kapag sinusubukan nila ang tatay naman nila ay laging sinasabi ni Akong na, "Manahimik kayo. Mga anak ko lang kayo. Kung wala ako,
Wala kayo sa mundong ito at nakatira pa rin kayo sa bahay ko. Kaya huwag ninyo akong pangunahan sa desisyon ko. Lagi niyang sambit sa mga ito. Pero dito na rin napariwara ang dalawang anak niyang lalaki. Nagkaroon na sila ng bisyo noong high school pa lamang sila. Tapos bigla namang nabuntis ang panganay nito sa edad na 17 pa lamang. Wala na. Hindi na nabantayan ni Akong ng mabuti ang mga anak niya sa paglaki dahil sa babae niya. Nang mabuntis ang panganay niya, ay parang iyon na rin ang naging escape route niya para makaalis sa bahay nila na parang impyerno na para sa kanya dahil araw-araw na lang ang bangayan nila ng tatay at ni Shirley. Buti na lamang at pinanagutan din ng nakabuntis ang panganay niya at doon na nga nanirahan ang anak niyang panganay sa nakabuntis sa kanya, pero hindi na sila kinasal. At ito ang malupit, mga kaibigan. Nang umuwi si Merced ay dumiretso siya sa bahay nila sa may parting Alcala kasi taga doon si Merced kasi nga parang hiwalay na sila noon ni Akong. Kinuha ni Merced ang dalawang anak niyang lalaki at siya mismo ang sumundo sa bahay nila Akong. Pero nakapagtataka sa kasong ito, iyong mismong kasal o legal na asawa ang parang napalayas pa sa bahay at si Shirley ang naiwan sa bahay nila Akong. Wala na rin sigurong kaamor-amor pa si Merced noon na balikan si Akong dahil sa ginawang panloloko sa kanya, kaya ganoon. Sa kwento ay hiwalay na nga sina Merced at Akong sa mga panahong ito at ganito ang sumunod na nangyari. So ang naiwan na lamang sa bahay ni Akong ay siya, si Shirley, at ang tatay niyang matanda na si Tatang Ermani. Sa balita naman kay Merced, dahil nasa kanya na ang kanyang dalawang anak ay nag-abroad ulit ito. Oo mga kaibigan, bumalik pa si Merced sa Hong Kong para sa panibagong kontrata. Ang bilin lang niya sa kanyang mga anak noon, kung gusto ninyong bisitahin ang tatay ninyo ayos lang, basta huwag kayong magtatagal doon sa Malasiki at mag-aral kayo ng mabuti. Iyon ang bilin niya sa mga anak. Iyong ate kasi nila ay may sarili ng buhay. Samantala, habang itinatag-uyod na ni Merced ng mag-isa ang dalawa niyang anak, si Akong naman noon ay pabagsak na sa buhay dahil halos 3 taon din na tumira sa kanila si Shirley ay nagkanda leche-leche na ang lahat. Dahil alam ninyo ba na ibinibenta na noon ni Akong ang natitirang lupa nilang sakahin. Puwera na lang iyong bakuran at kinatatayuan ng bahay nila. Kaya kinain na ni Akong ang sarili niyang pangako na kahit kailan ay di siya magbebenta ng lupa. Kipit na siya dahil iyong Shirley na babae niya ay sunod sa luho. Iyong matanda naman na si Tatang Ermani ay parang wala namang pakialam sa mga bagay-bagay. Pero kaya pala hindi nagre-react ang matanda or wala rin siyang balak palayasin si Shirley dahil nakakain din pala siya ng tilapia ni Shirley. Hindi ba nakakatawa na nakakainis mga kaibigan? Sabi pa ng mga kalalakihan sa baryo, nag-uwi kasi ng puta si Akong, kaya nagkandapot-aputan na rin ng buhay niya. Parang pulubi na kung pumorma si Akong. Wala na ang mga alahas niya. May kwento pa nga na nagkaroon daw ng buni sa singit si Akong at ang nagkwento mismo ay si Shirley kasi siya daw ang bumili ng gamot. Nasanay na rin kasi si Shirley na parang kabaryo na rin niya ang mga kapitbahay ni Akong dahil may mga kaibigan na rin ito sa baryo ng mga nanay. Parang siya na nga ang orihinal na asawa noon. At dito lumabas ang katotohanan sa bibig din ni Shirley na galing pala talaga ito sa bar o club. Dating pokpok ito sa club. Pinulot lang siya ni Akong. Siguro may sumpa ang kepay niya, kaya ganoon na lang ang pagkahumaling ni Akong at ni Tatang Ermani. At nang pumutok ang balitang maski si Tatang Ermani pala ay tinitikman ang bilasang tilapia ni Shirley dahil nahuli nga ni Makmak na inaararo ni Tatang yung babae ay parang wala namang naging reaksyon si Akong. Parang napasa ilalim sa sumpa ng puday ang mag-ama. Kasi kung alam man yon ni Akong, di dapat matagal na silang nag-away ng ama niya o di kaya naman ay pinalayas na niya si Shirley. Pero hindi, parang ayos lang naman kay Akong na dalawa silang sumisid na mag-ama sa tilapia ni Shirley. Kadiri, hindi ba? Sausawan mo, tapos hinihigop pa ng iba. Naging ganoon ang sistema ng buhay ni na Shirley, Akong, at Tatay Ermani ng ilang taon hanggang sa may bibili na ng lupa na saktong nakabalik naman na sa Pilipinas noon si Merced. Ang mali naman dito kay Merced,
Noong una pa lang dapat ay dinimanda niya si Akong at iyong Shirley na iyon. Kasi ang nangyari, nang mabalitaan ni Merced na may ibebenta na ang lupa, ay dito na siya nag-react dahil conjugal property nga naman ang habol niya. Sa makatuwid, sa isip ni Merced ay, aba, ako ang asawa kaya ako ang may hati sa pera ng pagbebentahan ng lupa. Kaya pera na naman ang usapan dito. Dali-daling pumunta si Merced papuntang Malasiki bago matapos ang transaksyon sa lupa o ang pagbebenta nito. At ngayon, handa na siyang idemanda ang dalawa kung hindi siya bibigyan ng hati sa pagbebentahan ng lupa ng asawa niya. Pero noong una ay iskandalo ang nangyari dahil pagdating ni Merced sa bahay ay agad na pagpapalayas kay Shirley ang ginawa niya. At maniwala kayo o hindi, mula looban hanggang sa kalsada ay hatak-hatak ni Merced si Shirley habang sumisigaw ng malandi puta sabay sunod-sunod na mura habang hawak ang buhok nito at nakasabunot papuntang kalsada. Hindi makalaban si Shirley kasi takot siya dahil may hawak na patalim si Merced at doon palang dumating naman si Akong na galing sa bukid nila sa likod. Merced, bitawan mo iyang patalim, baka mapatay mo iyan. Sigaw ni Akong. Gago, kung di ka ba naman isang malaking tanga? Talagang papatayin ko ito kung hindi mo papapalayasin ngayon. Sigaw ni Merced. Habang nagsasalita si Merced ay hawak-hawak na ni Akong ang kamay niyang may hawak na patalim at pinaghihiwalay na niya sina Merced at Shirley. Iyong ibang lalaki naman ay tumulong na at kinuha kay Merced ang kutsilyong hawak niya at napaghiwalay na sila ni Shirley. Nang matapos ang insidenteng iyon ay nagbanta si Merced kay Akong na idedemanda na niya talaga sila kung hindi niya papalayasin ang babaeng iyon bago nila maibenta ang lupa at kailangan siyang hatian nito sa kung magkano ang presyo. Pero nagmatigas pa rin si Akong nang araw ding iyon ay nagsumbong si Merced sa barangay. Pinatawag sina Akong at Shirley para magharap sa barangay hall. Ngunit dahil hindi nagkasundo ang mga panig, binigyan si Merced ng sertipikasyon upang maisampa niya ang reklamo sa mas mataas na tanggapan. Hindi na nag-aksaya ng oras si Merced. Sa loob lamang ng ilang araw ay nagtungo siya sa tanggapan ng piskalya at formal na nagsampa ng reklamong pakikiapid laban kina Akong at Shirley. Noong una ay hindi ito pinansin ni Akong. Akala niya ay gaya lamang iyon ng mga dati nilang away na lilipas din. Pero makalipas ang ilang linggo ay dumating ang isang sulat mula sa piskalya na ipinadala sa kanyang tirahan. Nakasaad doon na kinakailangan niyang humarap sa itinakdang araw para sagutin ang reklamong isinampa laban sa kanya. Nang mabasa ni Akong ang dokumento ay biglang nagbago ang kanyang mukha. Noon niya napagtanto na hindi na biro ang sitwasyon. Hindi na lamang ito usapan sa barangay o simpleng pananakot ng kanyang asawa. Umabot na ang kaso sa piskalya at may opisyal ng proseso ng investigasyon. Tahimik lamang si Shirley habang binabasa ni Akong ang sulat. Si Tatang Ermani naman ay nakaupo lamang sa labas ng kubo at hindi malaman kung ano ang sasabihin. Kay Akong naman, alam niyang kapag nagpatuloy ang kaso ay maaari siyang magpabalik-balik sa mga pagdinig at mapahiya sa buong bayan. At higit sa lahat, nakita niya na seryoso na talaga si Merced. At ito na iyong malaking twist mga kaibigan dahil sa nakakainis na nakakatawa ang pamilyang ito. Matapos ang sumon ay pinalayas na nga ni Akong si Shirley na napulot nga lang niya sa club o kabaret kung tawagin nila noon. Sinabi niya na nagkandamalas-malas daw ang buhay nila mula nang dumating ang sinumpang tilapia ni Shirley. Parang naging parausan lang kasi niya. Oo silang mag-ama pala. Pero si Shirley naman ang lumusay ng pera nila at naibenta pa nga ang lupa. Agad na umaksyon si Akong at pumuntang Alcala kung nasaan ang asawa niya at 2 anak. Doon ay nakiusap si Akong kay Merced na iurong na ang kaso dahil wala na si Shirley sa bahay nila. At oo mga kaibigan, iniurong ni Merced ang demanda. Pero ang malupit dito, pag-uwi ni Akong sa Malasiki ay kasama na niya ang asawa at 2 anak niya. Sa madaling sabi, nagkabalikan pa sila ni Merced pagkatapos ng mahabang taon ng hiwalayan nila. Mula noon ay
hindi na naghiwalay ang dalawa hanggang sa namatay na rin si Tatang Ermani. Kay Shirley naman, ang huling balita ay bumalik na lamang ito sa dati niyang trabaho sa club o kabaret